Surprise everybody and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel. Isang sorpresang talakayan na naman ang aming handog sa inyo ngayong araw at sana mag-enjoy tayong lahat with this surprise conversation. And for today's guest, I will be receiving a set of clues so that we can all try and figure out together kung sino ba ang ating espesyal na surprise guest para sa araw na ito. Clue number 1, matinee idol noong 90s. Ooh, panahon ko yan. Next clue. Part ng original cast ng Bubble Gang. Next clue. Mula noon hanggang ngayon, gwapo pa rin. Kaapelyido niya ang dating Pangulo at sikat na bake shop sa bansa. Okay, Duterte, Aquino, Arroyo. Wala akong maisip na bake shop na Duterte Bake Shop, Aquino Bake Shop, Arroyo Bake Shop, Estrada. Meron bang naging Estrada na Bubble Gang? Ramos. Wendell Ramos! Tama ba ako? Ayun na nga! Gusto mo yung inaisa-isa ko talaga lahat ng mga presidente. Yes, hello, Miss Pia. Sabi ko, masyadong given yung clue. Parang, Miss Pia, parang nahiya tuloy ako. Parang tuloy tandang-tanda na ako sa sarili ko. Parang, bakit na ba ako sa bubble gang? Hindi niya na ako maalala. Uy, hindi. Naabutan. Kasi college pa lang ako. Di ba? Umpisa pala ng bubble gang, nanonood na ako ng bubble gang. Kasi ilang years na ba ang bubble gang? Right now, hindi ko na alam eh. Kung Parang siguro magta-30 na siguro. Almost 30, yeah. Almost 30. Oo. But anyway, Miss Pia, pwede ba mag-move on tayo sa next topic? Okay lang, sabi ko panahon ko rin naman yun. College days mo eh, di ba? Nung college days mo, nag-aaral ka, kami nagtatrabaho na. Pwede namang nagtatrabaho habang nag-aaral. Pwede rin naman na magkaedad lang tayo ng mga time. Oo, pwede Mas yun. younger ka lang ng ano. Pero pwede bang mag-move on naman tayo sa buhay? Uy, Okay naman. pwede tayo mag-move on dahil, di ba, alam ko, ikaw ngayon ay part ng Shining Inheritance, di ba? Kasama ka ng Shining Inheritance. Yeah. Wow, yun ang late imagine with Miss Connie Reyes, tapos Connie. sino pa ibang Marami kasama na? kaming Sina ano, Kailin, Yes, tama ba? yung mga bata ngayon. And it was a blessed talaga sa akin for having this opportunity to work with them. No? Especially mga bata ngayon na talagang in demand. Actually, po pwedeng i-share sa inyo later no regarding sa mga attitude ng mga bata ngayon na nakakagulat. Na hindi Good naman or bad? nakakagulat. When it comes dun sa working ethics nila at saka yung ang galing lang, nakakatuwa. And of course, siguro shoutout na rin doon sa mga magulang nila and yung mga nag-handle sa kanila which is our network also. 'Di ba kung paano silang mag-grind sa buhay. Gagaling. Wow. Ano pa ba? Nag-ongoing pa rin kayo ng taping? Oo, di ba? Kasi hindi na siya lockdown ngayon eh. Yes, hindi na. Pero we're about to finish ilang scenes na lang, Miss Pia. Napaka-exciting. Oo, nakakatuwa nga. And ngayon, may na kami, Miss Pia, di ba? Oo, yes. Oo, nakakatuwa nakita. yung pilot episode namin. And syempre, with the help of our creative teams, with the directors, kay Direk Joron, sa mga naging second unit, extended unit, mga crew talagang, and of course, my colleagues, no, pinaghirapan talaga ng bawat isa yung trabaho. At kumbaga, talagang minahal namin yung dito, yung morals. Even kayo matutuwa kay dito sa Shining, nakakatuwa, napakaganda. Kasi if I'm not mistaken, ito yung first K-drama adaptation na for afternoon prime, di ba? Yeah. Oo, yun din ang alam ko eh. Yes. Napanood mo ba ang Shining Inheritance bago kayo, yung original bago kayo sumabak sa taping? Well, I'm looking forward talaga na panoorin noon yun nung mag-start pa lang kami ng Shining. It's just that when I asked Direk Joron Lee kung ano yung part ko, ano yung role namin, ano ba yung mga... Medyo may mga iniba na siya. Kinuha lang yung idea ng Shining Inheritance but the characters itself or yung naging run ng buong story mas naging iba. So siguro, kaya hindi ko na siya napanood. Parang, may sarili palang version ng mga Pilipino at ang Pinoy, no? Yeah. So, ano yung kwento ng Shining Inheritance na Pinoy adaptation Pwedeng naman? konti lang Miss Pia. Bibigay ko konti lang, syempre. Aabangan pa namin yung mga magaganap sa hapon eh. Yes, nako, it's all about of course, the inheritance, inherit ng mga yung mga mana ng mga magiging pamilya. Usually kasi Miss Pia, no, kahit ayaw naman natin, kahit na we just wanted to be entertained sa mga pinapanood natin. Sa gusto mo talaga may aral, no? Mm-hmm. Which is yung nagpapaganda siguro ng pang-araw-araw natin. That's why ang telenovela parang inaano natin, sinasaboy natin. So it is all about sa relasyon ng isang pamilya. It's all about sa mga
inheritance, so inherit sa mga magiging mana, kung ano yung nagiging effect, no? Effect sa pwedeng maging epekto sa magigit bawat karakter ng pagkatao natin. Andun naman kasi ako sa side ng medyo magiging pa-conflict. So ako yung magiging conflict. One of the, paano ba, ayoko muna i-reveal lahat, no? Pero sasakit ang ulo sa akin ng isang buong pamilya dito. And when it comes to inheritance naman, ako yung sa part ng, if you're going to define it, di ba, kumbaga, ako yung sa greedy part. Yan. So ikaw magpapahirap sa sitwasyon. Isa sa papahirap ko. At sasakit ng loob nila dito, definitely. Yeah. At I'm sure makaka-relate ang marami kasi syempre 'di ba ito pamilya, 'di ba family issues ang pag-uusapan. Yes. So tsaka mahirap pag malaki yung pamilya tapos syempre mga Pinoy talagang very close-knit families. Yun ang kultura natin 'di ba? 'Di ba kanina sabi mo may gusto kang i-share tungkol sa yung mga kabataan na nakakatrabaho mo ngayon. Pero syempre before, ikaw 'yon, 'di ba? Ikaw yung young one, ikaw yung bagong salta, bagong pasok, bagong sabak. Anong nakita mo pagkakaiba nung ikaw ay pumasok noon sa showbiz at yung mga yung situation ngayon sa showbiz? Ang ginawa ko noon, Miss Pia, as part namin nung nagtatrabaho kami, hindi kami ganun ka masasabi seryoso in a way, pero hindi ko masabing ganun ka seryoso. Etong mga bata ngayon, pag nakikita mo sila, parang siguro dahil masyado ng maraming artista ngayon, hindi lang sa showbiz world yung magiging, I'm not saying na kompetensya lahat yan, but in a good way naman, no? Good competitive naman yung nangyayari, no? Competition. So, you have to compete yourself, di ba? I-compete mo yan na para to do better, to be good, di ba? Mas maayos. So, kita mo yung nila, yung grind nila. And siguro, alam din nila na pwedeng after this, matagal ulit yung susunod na project. So, nakita mo yung pagiging passionate nila. So, kami tuloy na ako on my part, sa edad ko ngayon, no, pag nakikita ko sila, grabe. Iba, kala mo pare-pareho kaming may mga binubuhay ng anak. Sila kasi, di ba? Pagdating sa determination and dedication, no? Yeah, masasabi ko rin naman na may mga kasabay din naman ako, na ganun din naman kami lahat noon, no? Pero sila yung parang mas nakaka-inspire because of they're not just working for fame, they're not just working and doing good or yung determined sila dahil lang sa gusto lang nila ng fame or makilala. No, parang mas may deeper talaga sila ngayon na we have to maintain this opportunity. We have to be on this pedestal, no? Parang yun yung kanila. So we have to do better, lahat ng pakisama, lahat ng working ethics, lahat ng grind, o kanang, may hirap. Especially siguro, doon na rin, Miss Pia, yung no, ayaw man natin banggitin yung pandemic. Nag-iba yung thinking ng mga bata. Ay, oo. Ikaw ba, Wendell, galing ka sa malaking pamilya? Malaking yes, both family. Malaki ang pamilya namin in a way, no? But sa mga mana, hindi pa naman kami umabot sa mga malaki ang mana agad, no? Yung mga yung ama ko, yung father ko, parents ko, sila yon. Pero kami hindi na. Pero hindi na kami old school, no? Like you said, Miss Pia, no? Medyo dati ang pamilya masaya, pero when it comes to sa mga properties na siguro in a way naayos naman nila yung sa part ng father ko, naayos and sa part ng mother ko. Medyo naayos na ng mga lolo ko. Kaya so yun siguro yung isa ring magiging makikita nila dito sa Shining Inheritance, no, na dapat pala we have to fix it as early as possible kung maaari at kung meron mang aayusin, maliit man yan, malaki man yan, buhay ka pa, you have to be prepared sa mga ganyan situation because you will never know kapag ano man ang mangyari sa isang pundar mo, pwedeng magkagulo ang bawat pamilya, na which is we have to avoid that. Kaya itong inheritance dito nila makikita, well, hindi naman lahat ng bagay pwede mong ayusin lahat or i-prepare lahat ng ahead of time. So dito, pwede sila magkaroon ng idea, okay, as early as possible pala, kahit pa konti-konti, ayusin na natin yung para sa pamilya if there's going to, kumbaga kung meron mang dapat ayusin. Yeah. Nice, no? Pero alam mo, ang ini-imagine ko pag malaking pamilya, masaya rin, di ba? Pag mga gatherings, ganyan. Ikaw lang bang artista sa pamilya nyo? Hindi po, pero hindi na kami magkakabatch, no? Ang almost
Merong mga artista sa amin both sides. Meron ako sa Ramos, Ah, sa mother side, no? Sa Fortuny side ng mother ko. Si oo. Paul Ravales was my third. Ah, Pero okay. third man, pero ano kami, intact yung family ko sa mother side sa kanya, si Paul Oh. Ravales. Si Donita Rose naman, yun ang second. Third din yata. Yeah. So, same din. Oh. From Pangasinan din yung father ko. So, Ramos yung middle initial niya. Yung tita Evelyn ko Ah. was my ninang. Yun yung mother niya, no? Oh. And nung bata kami, nagkikita-kita kami. And sino pa ba? Sa lolo side naman, na mayapang, the late Carlos Salazar, aka Rusty Oh. Roldan, no? Rusty, Oh. yeah, is my Ang lolo dami naman. palang artista sa pamilya nyo. Opo, nagkataon po yan. Pero, Actually kami nila Polo nung mga artista na kami doon nila kami nagkita. Although nung mga bata kami nagkikita kami, kaya lang na-recognize lang namin isa't isa nung sa mga mami-mami, no? Yeah. Kasi mas okay. mga close yung mga magulang namin. Ilan ang anak mo ngayon? I have 4 kids. 4 kids kami. Wow. Pero May isa nasa artista? States. Yung Okay. dalawa, yes, of course. Oo, nakalimutan ko nga eh. Si Xavier, di ba? Oo, si Yes. Xavier, ang Oh, anak si mo. Xavier pala and si Tanya. Kaya pala sabi, parang may sinusulat yung wife ko. Tapos coach niya ako, sabi niya, sabi niya, your kids, sabi, "Oo nga pala." Anyway, yeah, yung anak Oh. ko but also I have my 2-year-old, magti-turning 3 this October. Uy, Meron wow. Oh, eh. future artista din. Yung arte niya, ewan ko lang yung ano, umaarte-arte. Oo, sobrang arte. Nako, Yeah. paano ka ba bilang isang ama? Ikaw ba ay stricto or ikaw yung parang friendly, good cop parent? Yeah, napakalambing kong ama, no? Napakalambing ko sa mga anak ko. Talagang very playful akong tatay, no? Pero stricto pa rin ako. When it comes to discipline, minsan nga sabi ng wife ko or ng mother ko minsan medyo OA na daw ako. Sabi ko, hindi ko rin naman tinanong yung father ko noon kung OA sila, di ba? Oo nga. Hindi tayo po pwedeng, so in a way, kung OA ako, bahala na yung mga anak ko. Di ba? Hindi ko yeah, as long na hindi ko naman sila minamaltrato, di ba? Ang Mhm. ako talaga, old school talaga. Buti na lang, playful ako. That's why okay naman sa akin yung mga kaibigan nila. If may Okay. complication, dino-double check ko. I'm being straightforward. Lalo na yung babae ko, si Tanya, kung baka may boyfriend ka na, hindi pa. Yung mga ganon. So, okay Ay. sa akin. Kasi, Oo. explain ko bakit hindi. No, I Oo. have this time naman. Importante din yun na kaya nilang sabihin din sa'yo kung anong gusto nilang sabihin. Yes, oo nga, oo nga. Nakakatuwa. Bata ka pa lang ba? Ginusto mo na maging artista? Sa totoo lang, Miss Pia, mahiyain mahiyain talaga ako, totoo. Medyo ayokong masasabi na, 'di ba meron kasing iba pag bata ka pa na, umarte ka, artist sila. Ako Oo. hindi. Pwede maging artista yung anak mo. Nahiya kaagad ako noon. Totoo. Pero wala siya sa isip ko. Pero syempre, as I grow old, nung lumalaki ako, ay meron pa pala akong nasa showbiz industry din, Miss Pia. Ito very close sa akin. It was my Oh. tita, sister ng papa ko. Yun din yung isa sa mga nag-ikot-ikot sa akin para nung bata ako na iniikot ako, nami-meet ko sila Robin Arestorenas. I don't know if you're familiar with Robin Arestorenas. Kasi Oh. banda yun eh. Oo. Bass guitarist yun eh. So my tita was Jennifer Ramos, no? Siya yung tita ko ngayon na nasa Dallas ngayon. Siya yung nasa showbiz, siya yung kasabay nila Cooley Desma. I don't know if baka hindi mo na alam yung Away From You na kinanta niya no. It was her single. Uy, wow. Metro Pop siya, kasabay niya sila Raymond Lochenko. Uy, ang And galing naman. yeah, siya yung nagsama sa akin sa mga tapings ng Todas noon. Yung Todas, ano pa ba yung mga sa kanya? Kasi nga gusto nila akong mag-artist, bata naman. Ibig sabihin, maliit ka pa lang, nakitaan ka na nila ng something, di ba? Na Siguro, pang-artista. baka gusto lang nilang, siguro Miss Pia, no? Ganun naman ang mga magulang usually or mga pamilya natin, mga bawat membro. Oo. Ano yan, pwede mag-artista. So, parang siguro magiging lang sila, very proud, no, sa pamilya. Nagpapasalamat naman ako na encourage nila ako doon, no? Kasi kung hindi. But, nung siguro, Miss Pia, nung mga 10 years old ako, nag-start na ako mag-modeling. Doon ako nag-start. Kaya Ano yun? medyo Print muna? Mga print ads? ads, mga Pepsi commercials nung bato. Nako, wait.
Matagal na. So moving forward ulit, Ma'am Mahanap Pia. ko ba yan sa YouTube? Hinahanap ko parang hindi na siya kayang basahin ng internet. Social media. Hassle nga eh. Meron nga mga 19 kopong-kopong talaga mga 80s or mga mas earlier pa na commercial. Yung sa amin hindi na eh. With mga Edu Manzano yung mga ginagawa ko noon. Uy, ang At galing. yun. So, yun ang first, kumbaga unang sabak mo sa industriya, Kaya doon mga ako commercial. na-encourage to work on my own or kung pwede ako sa model kasi bata pala ako. Luckily no, nakabili ako ng sarili kong mga gustong sa buhay ko. Siguro Miss Pia, the big reason that's why yung parents ko, yung family namin, they really want me to be part of the industry. Siguro hindi yung dahil mapanood ka lang, siguro dahil meron din talagang magandang binibigay ang industriya natin. Mapa-media ka man, like kayo, no, mapa-sports or anumang entertainment. Because this was, ito yung malaking opportunity natin. How to grind, hindi naman tayo laro dito. Maganda tayong tingnan. Siguro yun yung nakita nila. And which is, I'm glad na ngayon, yun yung naging buhay ko ngayon. Yun yung nagbibigay din ng buhay sa akin ngayon. Yeah. Mga ilang years ka na sa industriya? Nagchachapi ka, Miss Pia, hindi kita Hindi ako naniniwala. Malakas ang signal ko. Alam mo kanina, tinanong mo yung bubble gag sa akin, right? Oo. 10 years ka. Miss Pia, isang beses lang kita sasagutin, ha? Nung nag-start ang bubble gang, yun yung start ng career ko. 1 year lang ako ahead sa isang movie. So, 25. So, 29 years na rin. Yeah, ganon. Wow, 29 years. So, ang Bubblegang, ang first television show mo? First television show, first project ko na, second project na pala kasi before Bubblegang, pero nauna lang kasi umero yung Bubblegang. I did, movie with Jelly de Belen and Jo Marillan, G. Tonji. That was my, my first project talaga sa industry. Kaya lang movie nahuli siyang i-air, nauna lang yung Bubblegang. Pwede ba tayo mag-move forward na to? Teka, na-curious ako kasi paano ka napunta sa Bubblegang? Ay, may hilig ka Yes. ba sa comedy or Miss Pia, nagkataon lang? Nakakatawa yan. Alam mo, itong bubble gang na to, it really helped me a lot, no? To improve my craftsmanship in a way, no? Pardon me, wala namang pag-aangat ng bangko, pero ang laking bagay na naibigay ng bubble gang sa akin talaga. Makulit ako, I'm a happy person. Siguro dahil nagko-commercial na ako, alam kong kaya kong gumawa ng arte-arte, pero nag-bubble gang kami, it's a different world kasi parang akala ko aarte ka lang, hindi. Okay pala lahat. So para kang nagti-theater din talaga, no? So hindi ko masasabing mahilig ako dun sa bubble. Akala ko ganun lang yung comedy noon. Akala ko ganun lang na pagkano makulit lang, hindi pala. So pinag-aaralan pala talaga siya. Hindi siya yung Oo. parang pag may line ka, nakakatawa na kayo kagad. No, you have to be a part of the scenario, the situation. Hindi yun dahil si Michael bilang siya lang yung magpa-punchline. No, you're working as a team pala talaga. So talagang napakalaking bagay ng binigay nito eto personally sa akin, no. Kaya siguro ako nakaka-arte in a way. Kahit soap opera ngayon, hindi na ako nahihiya, hindi na ako kasi sa Bubble Gang, Miss Pia, OA kami eh. Kunyari, bibigyan mo ako ng policeman character or isang magnanakaw or we have to, hindi mo yun papatawa, hindi ka magkikengkoy noon. You have to act it in a normal way, pero mas mataas lang yung mo, yung energy Yung mo. energy, okay ka lang. iba Yeah, yung so, energy level, no? oo, so hindi ka nagpapatawa. Pag pulis ka, okay ka lang. Okay lang lahat. So it's Exaggerate more, lang. So yun yung nagbigay sa akin siguro sa is on my part sa lahat ng mga cast namin. Kaya sila Direk Bitoy, 'di ba? Parang naglalaro sila Bitoy, sila Ogie, Oo. sila Michael B talaga parang naglalaro lang, 'di ba? So ito sa big blessing for me. Akala ko noon kulit-kulit lang, dumadating yung tumatagal, parang gano'n. Pero wow. Pero daming learnings. Nami-miss ko siya. Tsaka gandang That's why Miss Pia, ito palang mga from the Saturday Night Live na show abroad, di ba? Yes. Sila, ang mga nagaling dyan, Bill Crystal, Kevin mga Bacon, Adam Sandler, mga ganyan. comedian. Adam Sandler. Pero Adam Sandler, nag-stick na sa mga comedy. Ngayon na lang gumagawa na Pero Robin Williams, di ba? Mga nag-comedy. Pero, yeah, especially Kevin Spacey. He was, Oo nga. pero di ba, Wow! magaling, Hugh Jackman. So, iba pala talaga yung theatrical ang ang mga gag show. So,
Ang nagpasok Galing naman ano? sa akin diyan, ang naging way naman namin diyan si the late Douglas Quijano, the one who discovered that. Ah, Siya okay. yung So, nagbigay sa'min sa Bulkang. naging manager mo siya? Siya yung nag-discover talaga sa akin. Okay, Oo. okay. Hanggang ngayon ba, meron pa ba kayong mga group chat ng mga dati mong kasama sa Bubble Gang? Nakikita pa ba kayo? Nagkakausap pa ba kayo? Facebook, ganyan? Hindi na kami masyado nagkakausap siguro dahil may mga kanya-kanya na rin talagang errands or ano. Mhm. But definitely, I hope no na nami-miss din nila kami in a way kasi kahit na si Antonio hindi ko na siya nakikita, hindi ko na siya nakakausap. But definitely pagka yung mga yan ay nagkikita naman kami or magkita, andyan lang naman yan, parte na ng buhay mo yung mga yan. Sila Michael V, sila Oo. Direk Pitoy yung tawag namin kay Michael V. So, Direk Toy, even Ogie Alca. Si Ogie, pag nagkikita kami kasi, di ba, nagpunta siya ng ibang network ng kabila sa Oo. ABS. So, pag nagkikita kami, makulit pa rin. Parang namimiss niya yung ano yung we're so glad, di ba? Dahil partner rin sila ng Oo, ano, ng GMA. network natin, yung Showtime. Yes. Na, Nakakatuwa, no? oo. Baka Sana nga magkatrabaho pa ulit kayo. Sana Oo. natin yung mga OG version na yung mga old school na or yung mga more matured. Yeah. Curious ako, Wendell, tama ba? Di ba firefighter ka rin? Yes, Fire like volunteer? yes, fire volunteer. Yeah, na Wow! ano ko. Paano mo napasok yun? I mean, paano mo naisip na gusto mo maging isang fire volunteer? Kasi Yeah. kami parang pag nagko-cover kami ng sulog, ang hirap Yeah. talaga ng Oo, coverage. oo. What more yung fire volunteer? May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan? Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekolang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #share ko lang. Curious ako, Wendell, tama ba? Di ba firefighter ka rin? Yes, Fire like volunteer? Yes, fire volunteer. Yeah, na Wow. ano ko. Paano mo napasok yun? I mean, paano mo naisip na gusto mo maging isang fire volunteer? Kasi Yeah. kami parang pag nagko-cover kami ng sulog, ang hirap Yeah. talaga ng coverage. Oo, oo. What more yung fire volunteer? Tsaka, ang alam ko is talagang very active ang mga fire volunteers. And talagang kinakailangan talaga yung mga fire volunteer. Kasi minsan, syempre, yung BFP, kailangan rin nila ng katuwang, Yeah. di ba? Yes, totoo yan, Miss Pia, no? Ako kasi, na-involve talaga ako dyan with my friends from Manila, from Sampaloc. And this was a pandemic times at medyo lumuluwag ng konti. Ano hindi, may higpit pa nga nun eh. So, na-involve ako doon. Parang sabi ko, wala akong magawa nung pandemic. Wala akong ma-share. Hindi naman tayo lahat sure nun kung hanggang kailan nung mga panahon na yun. So, I want to do something na ano ba pwede ko ibigay. Hindi kasi lahat nabigyan ko nung pandemic, di ba? May mga taong lumapit sa atin, hindi lahat napagbigyan mo. Kasi hindi mo naman po pwedeng Oo. magbigay kung ano man yung needs sila dahil wala naman ako sa posisyon para ako yung magbigay ng mga meron konti. Pero I have to keep for my self also, for my families also. Oo. So, ano ba pwede ko ibigay sa kanila ngayon na hindi naman ako politikong tao? Ano ba pwede ko ibigay sa kanila? Sabi ko, nag-ano rin ako na actually na-inspire ako doon sa mga what they call this? Mga frontliners natin. Frontliner. Yes, na-inspire ako sa kanila kasi buhay yung time na yun, Miss Pia, Wow. bibiro ang mundo di ba? So, ang dami kong kaibigan na frontline, may mga nurses, even our policemen, our mga taga-barangay nga lang, hindi na biro yun. So, nag-volunteer ako nung medyo lumuwag tayo sandali, pero naghigpitan na naman, parang Oo. ganun. Doon na ako, hindi na ako nakaalis doon. And sa part na yun, sabi ko, Lord, ngayon na buhay naman kami ngayon,
buhay kami ngayon, ano ba ang pwede kong i-share sa kanila na ano. So, siguro, yun lang yung sa panahon na kaya kong ibigay yung serbisyo ko and to inspire also mga kapwa ko voluntaryo. No, I just want to give them this credit na syempre ako yung bago sa kanila. Kasi Miss Tiang nakakatuwa, walang pinipili ito eh. Nakapag-aral ka man, hindi mo natapos yung pag-aaral, mahirap ka lang sa buhay, hindi ganun kasaganaan, mayaman ka, you can serve, no? Marami kang pwedeng gawin. Dito sa pagbubumbero, hindi lang yung nagsiserve ka na kasi may gagawin lang kayo. Like you said, kayo, buhay yung Oo nga. buhay yung pinupuntahan. So, nakaka-boost pala yun. So, siguro yung pagsama ko doon, binigyan ko lang din ng boost yung mga or ng Mga kasamahan mo. mga kasama ko na, oy, kayo ang bida dito ah. Kung sa TV Oo. napapanood nyo kami, kayo ang bida dito. Kaya bago lang ako dito, sasamahan ko kayo. Ang trabaho nyo, hindi po pwedeng pantayan ng bayad. Kasi, Wow. at saka kaya nga sinasabi, Miss Pia, ang volunteer, walang bayad dyan. Mm-mm. So, pagka nag-alarma na yan, pag may sunog na, or pag may mga emergency na, automatic tao lang yung pupunta, walang sweldo yun, Mm. walang hintay na kapalit yun, usually, thank you, which is, I've experienced that, yung ganung Oo. talaga. Serbisyo lang talaga, no? Oo. Nag-training ba kayo para dyan? I mean, Yes, oo, meron. Hindi siya po pwedeng walang training eh. So, meron siya sa barangay, sa area natin, Mhm. sa facilities. That's why, yun nga yung mga naging it's a different story, no? Yun nga yung sana ma-push na rin ng gobyerno natin kahit Oo. paano magkaroon ng regular. Kasi even mga bata, no? Pwede kang maging TikToker, pwede kang maging Oo. alam mo yun, after school or doon ka sa court nyo or sa labas ng bahay nyo, you can hang out with your friends. Pero pag May magagawa. you can serve. You can serve. Oo. Kung wala tayong tamang facility masyado, hindi lahat makakapag-training. Kasi yung training niyan, continuous yan eh. Nakaka-inspire, no? Pero ikaw ba, ay nakaresponde talaga? As in actual Yes. na nakaresponde? Yes. Talaga? Oo, sa Valenzuela, hindi ko makakalimutan yun nung sabi na, oh, kuya, ito na. Sabi pa nila, mga bata kasabay ko, kuya, ito na. Sige, game. So, hindi alam ng mga na-experience ko nasa ibabaw ako ng truck, no? Ng fire truck. Lahat kami. And then, nung dumating ako sa Valenzuela, it was a big, parang factory yata siya. So, parang patapos na. Tapos sabi ko, sayang, di ko na na-experience yung sunog, bumaba na, which is good. Okay na rin yun. Hindi naman tayo magiging masaya kung lumalaki yung sunog. So, we're about to leave na. Lumalaki pala siya ulit. Ang ganun pala yung sunog. Kaya pala umaabot siya ng umaga. Yeah. So, this was late in the afternoon nag-start. Before dinner, na-experience ko. Lumaki na siya eh. Then sabi ko nga, first time, medyo naging proud ako sa sarili ko. Sabi ko, dahil nga sa nasa movie tayo, Miss Pia, Oo. isang lalabas yung sunog, yung apoy. Akong part na isang gusali doon or yung isang part ng building, sabi ko, parang lalabas dito yung apoy. Kasi lumalakad yun eh. So may salamin. Pagbasag, yun na nga. So yung sunog nandun, pero itong building, andito na yung ibang apoy tsaka usok. And yun yung naturo naman sa amin, no? Kasi naging feeling ko, naging hero yata ako nung time na yun. Kasi feeling ko, bro, butasin na natin yung salamin dito kasi dito na yung sunog. Which is totoo nga. So, Wow. thank you, Lord. Hindi naman yung dahil sa akin, syempre, Oo. siguro Pero direct ni Lord. So, umakyat na ako doon. Yeah, umakyat kami. Umakyat ka, may hawak kang na host, ganyan. Yes. At saka Wow. yung inakyat namin bahay, talagang may bubong na po pwedeng anytime, no? Po pwedeng Bumigay. at po pwedeng may maaksidente. Kaya lang pag nandun ka sa part na pala yun, natin shinare ko sa wife ko, sa family ko, sabi ko sa kanila, kapag kami mga ganyan palang situation, no? Hindi mo na maiisip na baka maaksidente ka. Pag may kasama ka, Miss Pia. So yun pala yung mga frontliner natin. Kahit na ano pa yan, whatever, kung ano ka, kung nurse, security, from the barangay officials, pagka mga policeman natin, doctors, pagka sama-sama kayo, ano pala yan, hindi nyo na naiisip yung delikado. Delikado pero you do your part, you do your service. Ganun pala yun. Kasi hindi biro eh. Pwede na bumagsak limon. Pero ang dami namin. And luckily, yung nabutas, hindi namin dinaanan, no?
So after the situation, the scenario, nung bumaba na ako, nakakatuwa, nagpapasalamat sila sa amin. Pero hindi naman nila ako kilala. Ay, di nila mapapansin kasi Salamat nakaano po. ka na rin, di ba? Sarap po, Miss Pia. Sabi talaga, thank you po, thank you, thank you. Parang gusto ko nilang i-offer ng something kung pwedeng inumin. Kaso wala nga sila nung mga times Oo. na yun. Miso. Wow. Hindi nila ako kilala. Hindi nila alam na ako yun. Kasi Na ikaw si Wendell Ramos. Oo, kasi naka-gear. That time, Tapos, pandemic pa noon. So, tas mask pa. nagtatakip kami. Oo, nagtatakip kami. Oh. Wendell, thank you so much, ha. Natutuwa ako to find out all these things about you. Kasi syempre, ang image namin sa'yo, artista, di ba? Tapos, pag artista, parang very glamorous. Tapos talagang ibang klase ng buhay. Pero yung pagkwento mo sa amin na sumasaba ka, nag-responde ka sa sunog. Tapos yung family life mo, nakakatuwa. Thank you so much for sharing this with us. And, pero, syempre, Wendell, bago namin tapusin ang ating surprise conversation na ito, meron kaming special na game para sa'yo. At dahil ang initials mo ay WR, ang game na to, babasahin ko, ang title nito, 5 W's and 1 R. O, diba? Sasagutin mo lang yung ating questions, okay? Una, when was the turning point in your life? Mahirap ng tanong. May turning point ba? Oo. Ano na lang, siguro nung kinasal ka ba, parang yun ang turning point, nung nagkaanak ka. Alam mo, kanina nag-enjoy ako, Miss Pia, sa kwentuhan na. Na-pressure ka na. Siguro, alam mo, maraming beses no, Miss Pia, hindi ko mahirap maraming beses kasi akong sa buhay ko ngayon, marami akong, of course, nung magkaanak ako, nung dumating yung anak ko, yung, tingnan mo, komplikado, yung isa ko kasing anak nasa States. So, yung anak ko dito na si Xavier, nung dumating siya, yun yung mga naging ng buhay ko, no? Nagsimula ng parang pagbabago ng buhay ko, in a way, sa lifestyle. Pero, hindi pa rin. Maraming beses, on and off talaga. Kasi, ibang sitwasyon ng trabaho natin, Miss Pia, especially kami, no? I cannot say na nabuhay ako na yung parang normal na, alam mo, stereotype na magulang. Kapag settled ka na, if you have this kid na, or kung wala ka pang karelasyon, wala ka pang kasama sa buhay, although may anak ka, ito yung path ng buhay mo, ito yung oras ng mo. Hindi kami ganun hindi ko masasabing ganun kasi, especially before, no, ang buhay namin noon, talagang lagi kaming wala sa oras, hindi pa uso call center, kami na yung so, Oo nga. kung 2 years kaming puros umaga umuwi, walang halos oras sa bata at early age. Age namin, ang uwi namin, pang mga na to, pang mga executive, yung mga 30s. Kami, ang 20s lang, and then ganun na yung uwi namin. So, hindi ko nun masabi na laging, laging nagiging tama, laging path. Siyempre, bata. Enjoy, yeah. Safe to say na more than one turning point. Oo. Sige, ito na lang. Right after siguro the pandemic, and yun na lang. Pwede rin. Pinakamaganda kasi for sure Mas ito i-generalize ko para sa ating lahat, no? Right after the pandemic kasi it's a simple saying na we're all blessed to have this second life. Yes, exactly. Na nandito pa rin tayong lahat. Malungkot man tayo doon sa mga kinuha ni Lord or yung mga syempre hindi na natin pwedeng gusto. I have also with our family members or mga pamilya at kakilala na hindi na natin ma-explain. Now, andito ulit tayo, okay pa rin tayo, and hindi lang yung Miss Pia, nagkakaroon na tayo ulit ng regular na buhay, regular na trabaho para sa mga bata, hindi na tayo naka-face mo. So, siguro, yun yung pinaka-turning point ng buhay ko, right? After the pandemic and like do sa topic natin, yung nakapag-serve ako, maraming bagay siyang ibinigay ngayon sa buhay ko na how to be grateful. Siguro yung sinasabi mo, Miss Pia, na natutuwa ka, na nakikita mo na parang ang normal kong tao, normal lang ng buhay, yung more on glamour side. Alam mo, hindi lang naman ako nag-iisa. Marami kami na talaga yung buhay namin. Kaya pwede kong pangalanan sila Ding Dong, sila kung parang lahat normal lang. But kaya part ng entertainment ng buhay natin, no? Yun yung social media. And hindi din naman masama yun. Pero ako kasi sinasabi, Miss Pia, no? Right now at my age, I'm 46 now. I want to do better to inspire more people, not just para maging bida-bida lang, pero kung ano yung maging totoong buhay. So, talagang artista lang ako sa harap ng camera. Artista lang ako, artista. But behind cam, I'm just a normal person, a normal father, normal friend,
no? Normal na tao lang tayo lagi na naghahangad lang din at nagga-grind para sa buhay ng pamilya natin. Eto, Wendell, ano yung mantra mo? What is your mantra in life? What they Isang call ano lang, one sentence lang. siguro grateful lang. Yeah. I'm just being grateful. Oh, Yeah. that's nice. Grateful kasi alam mo, Miss Pia, every day, no? I have a lot of desires pa rin. So, yun lang yung pipigil sa ano natin, sa mga desires at sa mga hindi pa natin nakukuha na right now sa buhay, no? Yung ano natin. If you're grateful, that's it, yeah. Nice. And who inspires you? Nax. Of course, our family, our loved ones, no? Kung sino yung katabi natin sa buhay. Oh, ito mas random ng konti. What is your dream destination? Dream destination? Wala pa. So far, wala naman, Miss Pia. Hirap kasi ngayon eh. Hirap dahil 3 years old. So, yeah. Ibig sabihin, happy ka sa kinalalagyan mo ngayon. Yes, so kasi nga na-mention ko na kanina, di ba? I have a lot of desires, no? Up to now. So, marami akong but medyo right now sa situation natin, ako especially, inaalis ko muna siya sa utak ko. So, I'm just being grateful kung nasan man ako ngayon, no? Kasi minsan, hindi siya nakakatulong no? Sa part ko, hindi ko naman sinasabi sa lahat, no? When it comes dun sa mga part na yan, tas hindi pa natin mangyayari sa buhay or hindi mo pa makuha, no? But definitely, of course, yun yung magiging mo rin, grind mo rin or motivation mo, no? But right now, just practicing na, ito lahat yung dream ko, no? Kung ano yung meron ako, sa sarili kong bahay, I have my family, every morning nagigising ako, no? Na masaya at walang sakit, I'm good. Meron akong bagong taon na shining inheritance sa panonoorin. Oo nga. Eto na, pinakamahirap na tanong sa lahat na tinanong ko ha. Eto Okay. na, paghandaan mo to. Pinapawisan nga ako Ma'am P. Eto yung question. Oh. Why so gwapo pa rin at 46? Naku po. Hindi ako yung naglagay ng age ha. Oo nga, hindi, okay Ano ba ang lang. sikreto? very- Ano ba ang sikreto dyan? Alam mo, Miss Pia, tatawa tuloy ako. Siguro, Miss Pia, yung lifestyle. Because I stopped hanging out with my, not necessarily, not to the point na hindi ko na gusto kasama yung mga kaibigan ko. It's just that nawala na yung hangout sa labas, nawala na yung instead of spending time with your friends sa labas. Diba, ganun naman tayo pag napapagod tayo. There's nothing wrong about it. Pero ako ngayon, parang siguro more on magja-jogging na lang ako, magwo-walking ako. Yun pala Oo. sikreto. Yeah, oo. Wala ka bang wala ka bang routine? Baka naman nagfe-face mask ka ba? Wala nga ito ngayon, no? Wala nga Rosy cheeks ka lang talaga. siguro. Yan siguro yung lifestyle, Miss Bia. And yung tamang tulog ng oras, no? Yung iwasan natin. Hindi naman maiwasan yung puyat, pero and therapy, which is yung water therapy natin. Totoo yun. Just drink as a lot. in, drink 8 glasses of water. Lang, Oo, laging malakas lang ako magtubig. No? Kasi yun daw yun no? Kasi we are created by, sabi nila, ang katawan daw natin, gawa sa tubig yan. So, siguro doon ako nagiging lagi. No? You just drink water, do your exercises, and syempre, like I said, spend more time with your family sa bahay, mas magiging fresh ka, charot. Buti ka pa, no? Wala lang Ako, daming effort, oh. Hindi nga, Miss Bea, alam mo na, nung nakita nga kita, parang gusto ko na mag-out kagad. Gusto ko na mag-create ng mga ring light ko. Uy, pero magka-age tayo. 1978 ka ba? 1978. Alam mo, Miss Bea, kanina gusto kita. Gusto kita. Kaya ka na naman. Sinasabi ko na pareho naman tayo. So, yes, 46 sa December. Sa December pa. Di ba ako naman na magbalikan sa'yo. Ano yun? Pa rin, pretty, bakit? Why so? Totoo, effort to. Joke I'll be lang. honest with you. Akala ko mga ko lang. 30s. Totoo. Wow. Honest to God. Promise. Uy, thank you ha. Thank Alam ko you. mga 30, 35. Guys, wag niyo i-edit out yan ha. Sinabi ni Wendell yan. Wala Totoo. mag-edit niyan ha. Natuwa naman. So every time mapapanood kita ngayon sa TV, lalo, no? Yan na naman si Ma'am Pia, di ba? Iba pala. Dati kasi pag nakikita ko yung mga fresh kayo, okay, ganda. Seryoso, bawal kasi masyadong nakangiti sa balita eh. Pero at least, surprise na ka lang, no?
nakikita na kita sa gym. Ang galing. So what's your secret? Wala, water lang. Joke lang. Ako, nine glasses a day. Joke lang. Oh, talaga? Hindi, More joke lang, dapat. joke lang. More. Pero dahil sa'yo, na-inspire ako. Oo. Dadamihan ko yung tubig ko. Sa water. Oo. Yeah, sabi nila. Oo. Magbabaon na ako yung ganyang kalaki. Yes. O, so- eto na. Eto, sabi sa akin, stop na. Masyado na akong natatawa at natutuwa sa 35. Okay. Joke lang. Last Okay. question na. Ito yung letter R. 5 W's, 1 R. Ang reaction mo sa negative vibes. Anong reaction mo sa negative vibes? How do you handle yung mga negative vibes? Alam mo ako, I always pray. Even if hindi ko, let's say for example, negative what's happening to our, kung sino man makakilala mo or nakilala mo or hindi mo nakilala, I always pray for them na, uy, sana maayos sila. Uy, ganon. Hindi na ako yung naiinis, no? I always pray for them, especially if negative people, kasi wala naman taong gustong nagiging negative. Yun lang yung mga reaction ko. Dati, impulsive ako, medyo rin ako, ma-react ako sa mga negative, Ngayon hindi na, parang more on, especially if you have this scenario na may problema or merong gulo, no? Or may taong negative sa'yo. Basta I always pray for everything na sana, kung hindi man ako doon sa situation na yun, sila yung nandun, sana itong mga taong tumaayos nila yung problema nila because it's mahirap sa buhay yun. If you have this everything pero meron kayong scenario or may negative na nangyari sa buhay nyo, it's very hard. Ayoko maging ganun yung maging buhay ng mga tao. So I feel bad and I always pray for everything. Oh. Kahit ako, pag may mga negative reaction sa akin, instead na bago ako mag-react, pagpe-pray ko na lang yung tao, dead man and then pagpe-pray ko na lang sila. Kasi pag hindi ko pa ginawa yun, iba rin ugali ko siguro, diba? Hindi ko rin So you have to pray for them. I always pray lang, even yung heart ko para maging relax lang din. Kasi I don't want to involve sa anumang trouble Yung lalo na Miss Pia, yung hindi natin inaasahan na may mga reactions, may mga negative na ibabato sa iyo and then magiging hindi ka naman nakikipaglaro po, pwede kang makapag-react ng hindi maganda and then mababaliktad ka, ikaw yung makikita ng tao na parang ang bad pala nung nito, di ba? May mga situations na ganun. No? Definite, for sure, hindi naman sinasadya ng ibang tao yun. Especially on social media. Kaya ako pagka ganun, dead mo na lang, pagpe-pray ko na lang sila. Yeah, so ganun na lang. Napakagandang sagot. Sana tularan, no? Sana tularan ng marami. Oh, mahirap di ba? Miss Pia yung ganun. Oo. Kasi tao lang tayo, Oo. pero kailangan. Ay, nako, thank you so much, Wendell, for sharing that with us. At sana marami ang gumaya sa'yo. Thank you salamat. so much. Uy, Wendell, baka gusto mong imbitahan yung ating mga listeners on Spotify and yung mga nanonood via Facebook, YouTube, and Spotify on video to catch you on Shining Inheritance. Yes, I'm inviting everyone, no? Lahat po ng mga kapuso namin dyan. May air na po ang Shining Inheritance. First Korean adaptation na ginawa ng mga kapwa natin, ng mga mahal nating mga kapuso actors and of course, our team, our network. In-invite po namin kayo para sa Shining Inheritance na bago nyong kaaaliwan, meron din po kayong mapupulot talaga na po pwede natin may apply sa buhay natin. So, napakagandang istorya. Shining Inheritance, directed by Joron. And Miss Pia, can I promote also? Okay lang ba? Yes, of course. Nasa Halo Up po ako ngayon. Talaga? Halo Up. Yes, I did the rosary. Doon lang po sa mga sa mga kapwa ako na nagro-rosary din. So, nakakatuwa lang, Miss Pia, na kinuha nila ako doon sa Halo Up dito sa Pilipinas. So, yeah, again, hindi naman ako perfecto. Wala naman perfecto sa buhay. But napakaganda lang na we inspire people, no? And being an instrument or maging part din, no? ng on and off ng buhay. Pero nandito pa rin and ginagawa pa rin yung dapat natin gawin. So, sana po nasa Halo Up din po ako. Nakakatuwa na nasa Halo Up ka pala. I didn't know that. Kasi Opo, lumalabas sa feed ko yung ibang, si Cardinal Tagle yung nakita ko na nagpo-promote ng Halo Up. Nandun din ka pala. Opo, ngayon lang. So magpo-promote na lang din ako and salamat po. Salamat, Miss P. And yun lang, sabi ko nga, hindi naman para not to be show off but syempre, nakakatuwa lang na hindi na lang kami
nagiging artista, Miss Pia, para like yung sinasabi mo, sana gayahin, no? Hindi na lang para doon, para mas deeper pa siguro yung reason, no? To inspire more people, no? Even if you're professional, even if you're from the industry, meron pa rin tayong isang talagang mas higher sa atin na situation, which is God. So, yun lang. Salamat. Wow, thank you so much, Wendell. Thank you for sharing this with us, for inspiring us by example, 'di ba? Sabi mo nga, parang, it's important for us to be of service to others, kaya ka nga naging firefighter, and for inspiring us to pray also. And of course, for sharing with us yung story ng buhay mo sa showbiz. Maraming salamat sa iyo, Wendell. God bless you all. And syempre sa mga kababayan natin. Salamat po. Thank you, Wendell. God bless. Thank you, Miss Pia. Shining Inheritance. Monday to Fridays, 4 p.m. Thank you. This surprise was planned by the team of Ronald Ramido and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!